Good morning to everyone. Ako nga pala si Sir Ben at ituturo ko sa inyo kung paano i-set up ang IDE ng C++ at kung ano ang syntax na ginagamit dito. Okay, let's start. Okay, first of all, open kayo ng Google Chrome, then i-type nyo dito sa taas or i-type nyo dito sa URL download codeblocks with MingW compiler. Okay, then may lalabas dito. Okay, marami ditong mga lumabas na result, pero itong nasa pinakauna yung i-select nyo. Then i-click nyo lang, then select kayo kung anong setup ba yung ginagamit nyong platform. Kasi nakadepende dito kung ano yung ida-download na, which is Windows ba yan, Linux, or Mac OS. Kasi yung gamit ko Windows, which is Windows 11. Okay, pero nakalagay dito hanggang Windows 10 lang. Pero pwede itong gamitin sa Windows 11. Okay, din dito sa mga file natin, hanapin niyo yung codeblocks 20.03 MingW setup. Okay, then nakalagay dito yung version na 20.03 dahil kasi yan yung pinaka-latest version ng codeblocks, which is itong nasa pang apat na to. Yung i-download nyo, which is saan nyo ba i-download? Sa push ba o sa SourceForge.net, which is yan, mga site yan na pwede nyo pag-downloadan. Well, so for example, SourceForge.net. Okay, wait nyo lang itong matapos yung your download will start shortly, kasi kusa namang magda-download yan, which is ito, nakikita nyo dito nagda-download. Pero ika-cancel ko kasi meron na ako naka-download dito sa laptop ko kasi medyo matagal. Okay, yun na lang naka-download dito sa laptop ko, which is yan, ito codeblocks 20.03 MingW setup.exe. Okay, i-double click nyo lang, then ayan na, mag-start na siyang mag-setup. Okay, click nyo lang yung next button, then okay, I agree, then okay lang na naka-check to lahat, then next nyo lang ulit. Then yung destination folder, kayo na yung bahala kung saan nyo ilalagay. Sa akin kasi ilagay ko na dun sa C program files. Okay, under ng folder na program files, dun ko na ilagay yung code blocks. Okay, install, then yes lang. Okay, wait lang tayo na ma-install. Yan mga kaibigan, medyo
Matagal lang talagang i-set up ng code blocks, ano. Okay mga kaibigan, medyo malapit na matapos yung setup na ginagawa natin. Then after that, try natin yung syntax na ginagamit dito sa C++, ano. Okay, ayan. Then, do you want to run code blocks now? Okay. Wag muna natin siyang i-run. Okay, kung gusto niyo naman, yes nyo. Kung gusto niyo siyang i-run. Okay, inino ko muna. Then next, then finish. Okay, then next, paano tayo mag-start or mag-create ng C++ program, di ba? Okay, ito na yung code blocks na dinownload natin, which is i-click lang natin to. Ayan, nag-open na yung IDE natin. Okay, ayan na. Okay, ano ba yung una natin gagawin pag nandito na tayo sa homepage ng code blocks? Okay, una natin gagawin, ito nakikita nyo yung create a new project. Okay, click nyo lang yan. Then, i-click nyo lang itong console application. Then, i-click nyo yung go button. Okay. Select kayo kung C ba yan or C++ yung gagawin nyo, which is C++ yung gagawin natin. Kaya, i-click na select nyo lang C++, then click next. Okay, lagay nyo ng project name. Let's say for example syntax. Okay, then click lang natin yung next. Then okay, make sure na naka-check tong dalawa na to. If ever man na hindi yan naka-check, then kailangan mayroon nakalagay dito sa compiler nyo, which is GNU GCC compiler, which is nung in-install natin yan, nakasama na yun dun sa setup, which is then next, click natin yung finish. Okay, dito sa window management, then i-click nyo lang yung, ito yung create natin na filing niya, which is example syntax. I-click natin yung sources, then ito tayo sa main.cpp. Okay, ito na yung basic syntax na ginagamit natin sa C++. Okay, which is yung line 1 natin, in-include natin yung IOStream, which is pag sinabi nating IOStream, input saka output stream. Okay, yung input and output stream, library yan na kung saan pwede nating magamit yung cin at saka yung cout. Diba? Okay, try natin itong saan yung program na to. Okay, which is ang naging output natin hello world. Diba? Then palitan natin to ng hello
Sir Ben, how are you today? Okay, then, i-click natin to. Okay, pag ito pala yung lagi natin i-click, yung build and run. Pagka ito lang kasi yung click natin yung run, if ever na nag-change tayo sa code natin, hindi yun ma-update, which is kailangan talaga nating i-build and run. Okay, build and run. Okay, ito yung nag-output natin. Hello, Sir Ben, how are you today? Okay, ayan. Okay, then sa next topic natin, ituturo naman natin yung variables, constants, at identifier. Okay, then magbibigay tayo din ng sample code doon para mas maunawaan nyo kung ano ba yung mga ibig sabihin. Then, yung next video natin, sundan nyo na lang para marami kayong matutunan. Thank you, everyone.